Kamusta, ako po si JE at ngayon nga ay ipapaliwanag ko sa inyo ang chapter 416 ng Hunter x Hunter. Nagsimula ang kabanata sa pag-aanunsyo ng Special Martial Law sa buong barko. Pinaalalahanan ng mga sundalo ang lahat ng pasahero na ang kung sino mang gagalaw ng walang permiso ay babarilin ng militar sa kanilang kinatatayuan, kaya dapat ay manatili ang lahat ng pasahero kung nasaan sila. Ipinakita mga idol ng kabanata ang nagpasimula ng martial law, ang military deputy advisor at ang unang prinsipe ng Kakin na si Benjamin Huiguru. Kasama niya ang kanyang mga sundalong sina Furikov at Butch sa hallway ng mga silid ng bawat prinsipe. Habang patungo sa silid ng isa sa kanyang mga kapatid, iniisip ni Benjamin kung ilang oras na lamang ang natitira sa kanya bago siya tuluyang mamatay dahil sa lason. Bale, 12 oras lamang daw ang itatagal niya simula noong maramdaman niya ang unang sintomas ng lason. Pero 2 oras bago siya matigok, makokomatose muna siya at hindi na magigising pa. Ibig sabihin mga idol, 10 oras na lang ang natitira kay Benjamin, kaya agad siyang nagtungo sa isa sa mga prinsesang mahigpit na kalaban niya sa trono. Ito ay ang ikalawang prinsesa na si Camilla. Tinutukan ng grupo ni Benjamin ng mga sundalong nagbabantay sa pintuan ni Camilla. Naglabas din ng armas sa mga ito. Inutusan ng unang prinsipe ang 2 sundalo na buksan ang pintuan dahil may sasabihin daw siya kay Camilla. Pero hindi kumilos sa mga sundalo, kaya binalaan ni Benjamin ng mga ito na kung pagpapalitan ng bala ang gusto ng mga sundalo, ayos lamang ito sa prinsipe, kaya bibigyan niya ng 3 segundo ang dalawa na magdesisyon ng gusto nilang mangyari. Ang 2 sundalo na ito ay sila Taler at Mosbe, mga have-nots na handang ialay ang kanilang mga buhay para kay Camilla. Hindi ipinakita mga idol kung sinubukan ba nilang pigilan pa si Benjamin, pero sa sunod na eksena, nagawa ng unang prinsipe na makapunta sa silid ni Camilla na kasalukuyang minamasahe ng kanyang mga tagapaglingkod. Isa sa mga ito ay ang matandang mayordomo ng prinsesa na si Fukataki. Inutusan ni Benjamin ng 3 na huwag gumalaw, manatili sa kinatatayuan at makinig sa kanyang sasabihin. Pero, imbes na sumunod ang nakadapang si Camilla, bumaligwas siya upang harapin si Benjamin at paputukan ito ng baril. Sa kasamaang palad, nagawa ng unang prinsipe na maharangan ng mga pag-atake gamit ng kanyang nen. Pagkatapos ay nagpaulan din siya ng bala sa 2 tagapaglingkod ni Camilla. Bumulagta sila Fukataki habang ang kanilang prinsesa ay parang walang pakialam sa nangyari at nakatingin pa din sa kanyang kapatid na prinsipe. Dito mo makikita mga idol na mali ang pagkakakilala ng mga have-nots kay Camilla. Nirerespeto at sobrang pinapahalagahan nila ang prinsesa dahil sa pagbibigay sa kanila ng karangalang maglingkod sa royal family. Kaya handa silang ialay ang buhay nila para kay Camilla. Pero ngayong pinagpapatay na sila, hindi man lamang nagpakita ng pagkalungkot o pagkagulat ang prinsesa. Lumapit si Benjamin kay Camilla at sinabing alam niya na ang prinsesa ay nagtataglay ng counteractive type na ability na gumagana kapag pinaslang siya. Sumagot si Camilla sa pagkasabi na kaya pala ayaw siyang barilin ng kapatid dahil siguro ang plano nito ngayon ay gamitin ng special martial law para ikulong si Camilla at hintaying mamatay sa gutom. Kaya hinamon ni Camilla si Benjamin, gawin na daw nito ang lahat na makakaya at tingnan nila kung una bang mamamatay ang prinsesa sa gutom o mas mapapaunang malagutan ng hininga si Benjamin dulot ng sumpa. Pagkasabi nito ng babae, nakita nila Benjamin at ng kanyang mga sundalo ang tauhan ni Camilla na si Moswana. Nakatayo ito sa kanilang likuran at biglang naglaslas ng leeg gamit ang hawak na kutsilyo. Nagpakamatay siya habang sinasabi na hayaan siyang samahan si Benjamin. Bumagsak ang walang buhay na katawan ni Moswana sa sahig at lumabas mula sa kanyang bangkay ang mga espiritong may mga nakakatakot na mukha. Ang abilidad na ito mga idol ay tinatawag na we who were born out of convenience, food of the underworld. Ang kakayahang ito ay mula sa tradisyon noon sa Kakin. Gumagamit sila ng mga have-nots para gawing sakripisyo na pinapatay nila para magkaroon ng kasama at tagapaglingkod sa kabilang buhay ang mga prinsipe o prinsesang hindi naging hari ng bansa. Ito ang rason kaya sinabi ni Moswana ang mga katagang sasamahan niya si Benjamin. Kung ating babalikan ng chapter 389 ng Hunter x Hunter, makikita natin si Moswana na pinapalakas ang epekto ng sumpa sa pamamagitan ng araw-araw na pagbitbit ng larawan ni Benjamin at pagsumpa dito ng paulit-ulit sa loob ng maraming buwan o taon. Kapag handa na sila, kailangan nilang magpakamatay malapit sa prinsipeng kanilang target para mas maging epektibo ang sumpa. Ang ganitong distansya ni Moswana mula kay Benjamin ay maaaring magdulot ng sumpang papaslang sa prinsipe sa loob lamang ng ilang oras. Sa madaling salita, hindi lamang lason, kundi pati na rin sumpa ang meron sa katawan ng unang prinsipe.
Pumasok sa katawan ni Benjamin ng mga itim na espiritu. Dahil dito, nagdilim ang kanyang buong katawan, nagbago ang kanyang mga mata at parang naglabasan ng mga ugat niya sa mukha. Pero makalipas ang ilang sandali, bumalik sa dati si Benjamin at nginitian siya ng kapatid. Sinabi ni Camila na papatayin ng sumpa si Benjamin kaya nag-condolence ito sa unang prinsipe. Sinabi ni Camila na isinakatuparan ni Maswana ang hiling na 10 taon nang sinasambit ng sundalo. At ito nga ay ang kamatayan ni Benjamin. Kaya daw ay magpanik na si Benjamin dahil posible na hindi na ito tatagal ng kalahating araw. Inutusan din ni Camila ang kapatid sa pagpunto na kung hindi siya nito babarilin, maaari bang lumayas na ito. Tiningnan ni Benjamin ang seryoso si Camila. Sabay tinanong ito kung anong mangyayari kung sakaling mahawaan niya ng isang sakit si Camila. Sino kaya ang magiging salarin sa kamatayan ng prinsesa? Si Benjamin ba o ang sakit na dumapo kay Camila? Kung ang karamdaman ang ituring na tumapo sa prinsesa, sapat kaya ang aura ng mga pathogen na pumaslang kay Camila para buhayin siya uli? At tanong pa ni Benjamin, paano naman kung ang ituring na salarin ay ang prinsipe? Pagkatapos ay unang namatay si Benjamin bago si Camila. Sino kaya ang papaslangin ng abilidad ng prinsesa para buhayin siya muli nito? Ipinakita mga idol ang sapatos ni Benjamin na parang nagpapakawala ng TSK-17, ang biological weapon na lumason sa kanya. Matapos ang pagtatanong, umalis si Benjamin sa silid habang si Camila ay parang nakakaramdam na may mali o may kakaiba. Valid ang mga tanong ni Benjamin idol. Kasi kung inyong maalala, si Camila ay may abilidad na kuhain ang life energy ng taong pumaslang sa kanya para buhayin ang kanyang sarili. Pero ano nga naman ang mangyayari kung walang life energy o nauna nang namatay ang taong pumatay kay Camila? Sa tingin ko mga idol, mamamatay ang prinsesa dahil sa lason at masasakto ito sa sandaling patay na din si Benjamin kaya walang life energy na makukuha ang abilidad ng prinsesa para buhayin siya. Kung ganito ang kanilang plano, maaaring nakakasigurado talaga si Benjamin na mabubuhay ulit siya bilang prinsipe. Dahil kung ngayon niya palang lalasunin si Camila, siguradong mauuna si Benjamin na matanggal sa succession contest kaysa sa kapatid at hindi siya magiging hari dahil buhay pa din si Camila. Maliban na lamang kung may abilidad nga ang guardian spirit beast ni Benjamin na buhayin siya katulad ng sinasabi sa mga nakaraang kabanata. Lumabas sila Benjamin sa silid ng ikalawang prinsesa. Pagkatapos ay dumiretso sila sa kwarto ng ika-4 na si Chernich. Sinabi ni Furikov na walang pagkilos na nagaganap sa loob ng room 1004 at nasa loob ng silid ang ika-4 na prinsipe. Sinuportahan ito ni Butch sa pagbanggit na 20 tao ang nasa loob kasama ang Royal Military Soldiers. Dahil dito, pinag-utos ni Benjamin na kumilos ayon sa batas nila. Barilin ng dapat barilin pero itira si Chernich para sa kanya. Lumipat ang eksena sa loob ng silid ni Chernich. Nakapikit pa din ito at nakatayo ng diretso. Ito ang forma niya habang sinasanay ang kanyang abilidad. Maririnig sa silid ang paulit-ulit na announcement ng Special Martial Law pero ni hindi man lamang kumibo si Chernich noong marinig ito. Bagay na hinangaan ng gwardyang si Salkov. Nasa ngayon ay nakatingin din sa baril na nasa likod ni Chernich. Ipinakita ng kwento ang isang flashback kung saan kinuha ni Chernich ang baril ng gwardya dahil daw gagamitin niya ito. Tinanong ni Salkov kung plano ba ng prinsipeng barilin si Benjamin. Hindi sumagot si Chernich. Sa halip, sinabi niya na may iuutos siya kay Salkov. Ayon kay Chernich, mamamatay siya sa silid mamaya pero peking kamatayan lamang ito. Kaso kailangan magpanggap ni Salkov na totoo ang lahat. Kaya dapat niyang takpan agad ang katawan ni Chernich para hindi mabistong buhay pa siya. Pinaalalahanan din ng prinsipe ang gwardya na huwag ipagsasabi sa kahit na sino ang kanyang nen ability. Para sa mga medyo nakalimutan ng mga idol, si Chernich ay may kapangyarihang makita ang 10 segundo ng hinaharap habang siya ay nasa estado ng Zetsu. Pagkatapos ay ginagamit niya ang mga nakita niya sa future para baguhin ang mga mangyayari sa kasalukuyan. Halimbawa ay ang pag-iwas sa kanyang kamatayan. Base sa mga inutos ni Chernich kay Salkov, posible na napalakas na niya ang kanyang nen ability, kaya hindi na lamang 10 segundo ng hinaharap ang nakikita niya, kundi mas matagal pa. Tumulong ito sa kanya para masabi na mamamatay siya sa silid. Bukod doon, maaari din na na-master na ni Chernich ang kanyang nen ability para gamitin itong pang-atake. Posible na sa oras na pinatay siya ni Benjamin, hihiga siya sa eksaktong lugar kung saan humilata ang ilusyon ng kanyang katawan na nakikita ng kanyang mga biktima.
Pagkatapos ay magpapatakip siya ng tela kay Salkov at lalabas na lamang kapag kampante na si Benjamin para pagbabarilin nito habang nakababa ang depensa ng unang prinsipe. Napagtanto ni Salkov na ang abilidad na ipapakita ni Chernich ay ang kakayahang nasaksihan ni Teta noong pinagbalakan ng babaeng paslangin ng prinsipe. Sinabi ni Salkov sa kanyang sarili na mayroong mga kondisyon ng kakayahan ni Chernich na mahirap matuklasan. Kaya kahit ang isang magaling na Nen user kagaya ni Teta ay hindi ito napansin. Napuna ni Salkov na masyadong pinagpo-focusan ng ika-4 na prinsipe ang kanyang Zetsu. Kaya posible daw na ang abilidad na tinataglay nito ay gumagana sa tuwing nasa estado ng Zetsu. Kung tama din ang teorya niya, humahanga ang gwardya sa lakas ng loob ni Chernich na harapin ang unang prinsipe gamit ang isang abilidad na sinasanay niya pa lang. Nagpapakita lamang daw ito na sobrang confident at baliw talaga si Chernich. Ganun pa man, walang pakialam si Salkov sa plano ng prinsipe dahil ang mahalaga ay makikita niya kung paano eksaktong gumagana ang kakayahan nito kapag nakaharap na ni Chernich sa Benjamin at mapag-aralan niya ang abilidad para kay Teta. Ito ang sinasabi ko sa inyo noon mga idol, na dahil sa sobrang lakas ni Chernich, mahirap siyang talunin lalo na kung hahamunin siya ni Kurapika sa 1 versus 1 nang hindi alam ng Hunter kung ano ang abilidad ng prinsipe. Kaya sa tingin ko, malaki ang magiging kontribusyon nila Teta at Salkov sa kamatayan ni Chernich dahil maaaring ang dalawang Hunter at Guardia ang magsabi kay Kurapika ng paraan kung paano gumagana ang Nen ability ni Chernich. Hindi pinagbuksan ng pinto ng mga tauhan ng ika-4 na prinsipe sa La Benjamin, kaya walang pag-aatabiling winasak ng prinsipe ang pintuan sa pamamagitan ng isang tadyak. Pagkapasok sa silid, sumigaw ang unang prinsipe at sinabing barilin ng kahit na sinong gagalaw sa kanyang likuran. Pero laking gulat niya nang makita na nakaluhod na ang lahat ng mga gwardya ni Chernich at napansin niya din ang gwardyang nababalutan ng aura na si Danjin. Tinutukan niya ito ng baril sa ulo, sabay tanong kung isa ba si Danjin sa mga gwardyang dumalo sa Nen training sa room 1014. Kinumpirma ito ni Danjin, kaya inutusin ni Benjamin ang kanyang mga sundalo na dalhin si Danjin sa Ministry of Justice dahil may mga itatanong siya sa gwardya. Sa isip ni Benjamin, sinabi niya na narinig na niya sa mga reports ang tungkol sa mga naganap sa Nen training. Pero kung si Danjin nga ay isang taong nagsimula bilang normal pero nagkaroon agad ng ganitong level ng kakayahan sa paggamit ng Nen, kailangan daw siguro talaga nila Benjamin na imbitahin si Kurapika bilang lecturer ng kanilang mga sundalo. Sobrang galing mga idol na kahit ang prinsipeng pinakaayaw sa ngayon ni Kurapika ay gusto din palang makuha ang kanyang serbisyo. Sobrang galing naman kasi talaga ng paraan niya sa pag-awaken ng Nen mga idol. Kung ang ibang mga normal na tao ay nagiging imbalido matapos makatanggap ng Nen attack, kay Kurapika ay hindi. Mas ligtas ang kanyang paraan sa pagising ng Nen ng kanyang mga target, kaya makakabuo talaga siya ng isang hukbo ng mga Nen users sa loob lamang ng ilang araw kung magiging tauhan siya ni Benjamin. Nagtuloy-tuloy ang unang prinsipe sa silid ng kanyang kapatid na si Chernich at nanlaki ang mga mata niya nang makita na nakatayo ito ng diretso, nakapikit at nakazetsu. Sinabi niya na nasopresa siyang makita na ang kagaya ni Chernich ay marunong din pala sa paggamit ng Nen. Habang nakapikit, sumagot ang ika-4 na prinsipe. Sasabihin niya sana na gusto atang makipag-sparring sa kanya ng kanyang kapatid. Pero bago pa siya matapos sa pagkasalita, pinaulanan na siya ni Benjamin ng bala at tumalsik ang kanyang katawan dahil sa pag-atake. Sabay tanong ni Benjamin kung sino ang nagbigay ng permiso kay Chernich na magsalita. At wala siyang oras para sa isang taong kagaya ng ika-4 na prinsipe. Grabe mga idol, ito na atang isa sa mga pinakamaaksyong tapatan ng magkakapatid sa Succession Contest. Makikita talaga natin na seryoso si Benjamin sa pag-ubos ng kanyang mga kapatid gamit ang special martial law. Pero ang desperasyong ito ay mukhang mababaliwala mga idol dahil una, hindi agad niya mapapatay si Camila sa pamamagitan ng lason at may posibilidad na mabuhay pa din ito sa pamamagitan ng kanyang Nen ability. At pangalawa, hindi din mapapatay ni Benjamin si Chernich dahil sa sarili nitong kapangyarihan. Ang masama pa, maaaring gamitin ni Chernich na oportunidad ang kanyang peking kamatayan para mabuhay hanggang dulo o di kaya ay mapatay si Benjamin. Ano nga kaya ang mangyayari mga idol? Bukod kay Chernich at Camila, huwag din natin kakalimutan na ang iba pang mga prinsesa at prinsipe na maaaring sunod na targetin na din ni Benjamin. Ito ay ang ika-5 prinsesa na si Tabepa at ang ika-6 at ang paborito kong prinsesa na si Tyson. Paano sila maliligtas sa banta ni Benjamin? Higit pa dito mga idol,
Ano din kaya ang naghihintay sa kapalaran ni Kurapika? Ngayong interesado na din si Benjamin sa galing niya sa Nen. Tatanggapin kaya ni Kurapika ang alok ng unang prinsipe para gamitin ang oportunidad upang tulungan si Prinsesa Wobble? Yan ang dapat nating abangan sa mga susunod na kabanata ng Hunter x Hunter.